mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayong lahat? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan sa nang tanig kayong mundo naroon. Yun, no? Yun, mga na business, meron na naman tayong lulutuin na, syempre, budget meal. So, tara po at samahan nyo po ako. Meron po akong papaya dito na isang buo. Pero, inano ko na po siya, ginadgad ko. Ay, hindi. Ginamitan ko po pala ng food processor at pinino ko siya. Kasi, meron po tayo ditong hipon na maliliit. Or kung tawagin nila ay alamang. Pero ito po yung hindi alamang, hindi pa po ito yung naburong alamang. Ito yung fresh na alamang. So, magagayat lang po ako ng mga sangkap. At samahan niyo po ako ulit sa ating pagluluto. Siyempre, sibuyas, bawang po ang aking uunahin. Kasi, pagkatapos po nito ay puro mekos-mekos na lang po tayo. Yan. Sino po nakain sa inyo ng alamang na fresh po? Marami po itong pwedeng luto. Pwede rin pong gataan, pwedeng ilagay sa gulay. Alam nyo po bang sobrang budget meal ngayon ang ating lulutuin? Kasi ang ating gulay ay nagkakahalaga po siya ng 15 pesos yung papaya. Buo po kasi siya, pero medyo maliit lang po. Ako na lang po ang nagbalat. At syempre, meron din po kasing nabibiling yung balat na. Eh, ito po, mas mura pong yung buo. So, yung buo po yung binili ko at 15 pesos at yung alamang po natin ay 25 pesos. At may mga sangkap pa po tayong iba rito. Ang sibuyas, bawang po natin, sabihin mo na pong 10 pesos. So, magkano na tayo? 40. Bali 50 na po ang ating sangkap. Meron ba po tayong isasama mamaya? May mga nagre-request po kasi mag-posting daw po ako. Para alam din daw po nila kung magkano yung sinasabi kong budget meal. So, umpisan po natin ngayon mag-posting. Sasabihin ko po sa inyo lahat ng aking magagamit or maririkado. Para naman po may idea talaga kayo, di ba po? Kasi nga, oo nga, sinasabi ko budget meal, pero hindi ko minsan nasasabi kung magkano yung presyo ng ating naluto. So, tayo ay magpo-posting po ngayon. Para naman sa mga katulad kong nagtitipid, sa mga katulad kong nagbabudget meal ay kung ito ang bibilihin nila ay tansyado na nila kung magkano yung magagastos. Pero syempre, depende po yun sa dami ninyong kakain. Kami naman po ay dalawa lang kami, pero ito po ay ilang ulaman na rin po namin. So, titignan po natin mamaya sa pagluto, kung tapos ng maluto, kung mga ilan kaya ang makakain ng ating iluluto. Kasi mabibilang mo naman po mamaya pagtapos na natin iluto yung lulutuin natin kung ilang piraso. Kaya, tapusin nyo po hanggang dulo yung ating video para maipaliwanag ko po sa inyo ng maigi. At meron po, 50 pesos na po yung ating gasto sa papaya, sa hipon, sibuyas, bawang. So, meron po tayong dalawang itlog dito. 20 pesos, 70 pesos po. At may 10 piso tayong harina. Gano'n na ni? 50, 60, 70, 80 na po. Plus, cornstarch po na 5 pesos. 85 na po ang ating nagagastos. Then, syempre, maglalagay po tayo ng
konting magic sarap at syempre paminta. Sabihin mo ng 5 pesos kasi hindi ko naman po. Konti na po to. Laman ng ano. Tsaka konti lang naman po. Sabihin mo ng 5 pesos. So 90 pesos po. Plus sabihin mo lang yung magagamit nating mantika kasi piprito po natin ito mamaya. Sabihin mo na po ang magagamit ko na mantika ay 20 pesos. So, ang ating pong nagastos ay bali 110. Plus yung ating gasol po, syempre, kukuhanan po natin, sabihin mo ng 20 pesos. 130 pesos po ang ating gastos ngayon sa ating budget meal kasama na po yung ating gasol. So yun, tara na po, samahan niyo po ako para po sa ating pagtitimpla naman ng ating menu for today's video. Okay na. So yun po, kumuha lamang po ako ng lagayan at syempre kutsara. Paghahalu-haluin na lang po natin to lahat, syempre. Ito pong papaya natin, maingay ni. Ito pong papaya natin ay piniga ko rin po pagkatapos kong food processor. Kung wala naman pong food processor, pwede naman pong gadgad, yung panggadgad ng keso. Wala po kasi ako noon kaya ang ginamit ko po yung food processor. Pagkatapos ko pong i-food processor, piniga ko po siya kasi magiging malabsak po itong ating lulutuin kung di po ninyo siya pipigaan. So, lalagay na po natin yung papaya. At syempre, yung hipon po. Hipon? Yung alamang. Syempre, yung alamang po natin ay hinugasan po natin maigi. Mabango po yung alamang. Pwede naman po dito yung dry na na hipon na. Pero nakita ko po kasi ito at mura lang naman. Ito na po yung binili ko. At syempre, lagay na po natin yung sibuyas, bawang, of course. Of course. Yan. At tayo na pong maglagay ng harina. Saan na yung ating konti? Lalagay ko na po itong 10 pesos na harina. Makikita nyo po mamaya after po nating lutuin kung ilan po yung maluluto natin nito. Kung ilan ang pwedeng kumain. Yan. Nalagay na po natin yung harina. At syempre lalagyan po natin ng tawag na ito, cornstarch. Lalagay ko na rin po yung halagang 5 pesos. At syempre, maglalagay po tayo ng paminta. Dadagdagan ko lang po yung paminta kasi alam niyo naman po ang inyong lingkod. At yung 1/4 po na nilagay ko na po yung 1/4 na magic sarap. At syempre, yung 2 egg po. At maglalagay po ako ng konting asin. Konti na lang po ilalagay natin kasi medyo maalat na po yung ating hipon. Tapos may magic sarap na po siya. At syempre kuha po tayo ng tubig. Wait lang po. Kumukuha lang po ng tubig. Mas maganda po kung yung ilalagay ninyong tubig sa ganito ay malamig. Yan. Pero kung wala naman pong malamig na tubig, pwede naman po yung regular temperature lang ng tubig. Oh, regular temperature.
English yarn. Maka-English ni Bakot. Kuna na. Dagan lang po natin ng tubig. Nasa inyo na po yun kung anong gusto nyong nung tubig nyo, kung gaano karami. Yung iba naman po na may budget talaga ay puro itlog na po ang nilalagay, hindi na po naggamit ng tubig. Pero syempre sa tulad ko kung budget meal lagi ang niluluto ay yan. 2 egg lang po yung nilagay ko. Walang pa po ng konting tubig. Ano lang po, mekos-mekos lang hanggang sa makuha nyo yung gusto nyo nung timpla niya pagkakatubig. Ayan. Pwede naman po yung hipon lang kung ayaw nyo ng may papaya, pero ang gusto ko po kasi ay may gulay pa rin. Kaya naglagay pa rin po ako ng papaya. At saka para maiba naman po. Kasi karaniwan yung hipon ay talagang tinutorta naman. Pero gusto ko ay maiba naman, kaya ang ating lulutuin naman ay may papaya. So ang tawag dito ay okoy, di ba po? Yan. Konti pa po. So yun. Pag ganito na po siya, yan. Kita niyo po ba? Okay na po yan. Nare-rest ko lang po ng mga ilang minuto bago ko po siya prito. At ililigpit ko po muna tong aking mga kalat para maayos po yung ating lamesa. So, balikan ko po kayo mamaya-maya konti. So, yun po. Na-rest na po natin ng 20 minutes yung ating ginawa. Tapos nakapagpainit na rin po ako ng syempre kawali. At nakapaglagay na rin ako ng mantika. Nilagyan ko na po agad ng mantika kasi hindi ko napansin, mainit na po pala yung ating kawali. So, ito na po yung ating mixture. Ayan. Marami na rin po, di ba? Maliliit po, papanipisan natin para mabilis siyang maluto. At syempre, para maluto hanggang loob po. Pipisa-pisain lang po natin para magnipis po siya. Maluto hanggang loob. Madali lang po itong lutuin. Huwag po kayong mag-alala sa mga baguhan pong magluluto ay madali lang po itong masundan. Tapusin nyo lang po itong video hanggang dulo para po masundan nyo. At kukunin ko na rin po pala itong pagkakataon na to habang nagluluto po tayo. Gusto ko lang po magpasalamat sa mga nagsasabi sa akin na may napupulot daw sila sa mga vlog ko. Maraming salamat po at kahit papano may na-share po ako at may napupulot po kayo sa akin. Hindi lang po kalokohan. Charot. Yun, maraming salamat po talaga. Nakaka-proud po at saka ang sarap po sa pakiramdam na may na-share po ako sa inyo at may natututunan po kayo. Maraming salamat po talaga sa suporta nyong lahat. Sana po wag po kayong magsawa
marami pa po tayong lutong pagsasamahan. At marami pa tayong kulitan nila Lito na pagsasamahan. Kaya, pagtiis-tiisan niyo po muna po kami. Thank you po sa lahat. Yan po, medyo nagba-brown-brown na po siya. Ganyan lang po kadali. May mga plano pa po akong mga kakaibang luto na gustong i-share po sa inyo. Pero naka-line up pa po yun sa utak ko. Alam nyo naman po, syempre, sa budget meal po muna tayo. Kaya, naglalambing po ako sa inyo na sana po i-share nyo po lagi itong mga vlogs ko, mga vlogs namin ni Lito, para po magka-revenue tayo at para po makapag-content pa tayo ng mga ibang mga putahe, ibang mga menu. Yun po. At syempre, malaking tulong po yun sa amin. Sa amin ni Lito. Malay po natin, bukas nandun naman tayo sa Quezon, doon naman po tayo magko-content, kila Lito, or kaya sa amin, sa Tarlac, di ba po? Kaya, basta dito lang po kayo, sana mag-tune in po kayo lagi tuwing may vlogs po kami. Maraming salamat po. So, balik po tayo dito sa aking niluluto, medyo brown-brown na po. Huwag nyo lang pong papabayaan, lagi nyo pong pabalik ka rin, kasi manipis lang po yung ating ginawa. Madali lang po siyang masunog. Yan. May space po dito, maglalagay po ako ng isa, para hindi naman po sayang yung ating oras. Diba po? Yan. At doon po sa paglalagyan po pala natin, naglagay lang po ako ng tissue para yung iba pong excess na mantika ay masipsip po ng ating tissue. Yan. Di ba po ang ganda? Kung sa probinsya po ay okoy to, dito po sa luwas ay patis. Patis. Sa mga millennial, patis. Pag sa probinsya, okoy. Isa lang po ulit. Ganito lang po, paulit-ulit lang itong ganito hanggang sa maubos po natin itong ating niluluto. So, ganyan lang po, paulit-ulit yung ating gagawin hanggang sa maubos po yun. So, balikan ko po kayo mamaya para hindi naman po kayo lalong mainip. So, yun nga po, luto ng ating okoy. Ito po. Naka 29 pieces po tayo. Yan o, ganyan lang po siya kaliliit. Pero, okay na, hindi na siya masama. Kung hindi po kayo matakaw sa ulam, kung hindi po kayo maulam, ay pwede po to 4 to 5 person. Pero kung katulad ko pong matakaw, katulad po namin ni Lito, siguro 2 to 3 person. Or 3 to 4 person. Oh.
29 pieces po yan. So, madami na po tayong nagawa sa ating budget meal ulam, di ba po? Yan. Kaya, eto pong ulam natin ay hanggang bukas na naman po maghapon. So, mamaya po, balikan ko kayo, sabayan nyo po kami mamaya sa pagkain para i-share din namin sa inyo kung anong lasa. So, yun po. Eat time. Eat time. Yun, Andito na po ang Kuya Lito at nakapagpahinga na rin po siya. Habang mga business, pagpasensya nyo na po ako kanina at hindi ako nakasama. Talagang pahinga po talaga ako kanina. Pagod daw po siya kanina at maulan-ulan po. Ito na po pala yung ating okoy. Wow. Nagbukod po kasi ako kaya yan. Ito na po ang ating bukod. Yan. At may sabaw pa po pala tayo yung tira nating pork pinapaitan. Opo. At syempre, masarap po sa ating okoy kung may sausawan. Yun, no? Ito po yung natatandaan niyo po yung vlog ko na nagawa po ako ng tawag nun, yung pipino. Ito po yung suka niya, tinabi ko po. At syempre, magagamit po natin sausawan. Tapos, yan. Kain na po. Tapos na po kaming mag-pray at syempre malinis ng ating kamay. Yan, no? Paano pag walang kamay? Yun, kutsara ka na lang. Taste test. Test? Tinis ko po talagang hindi tikman kanina para po yung unang impression po ng mukha ko ay makita. Oh! May ganun. Syempre sasabihin ko masarap ha? Hindi po. Ito po ay talagang yung po talaga yung naramdaman na nasarapan. Ito po. Kain-kain po tayo, mga kapustin. Masarap. Lasang-lasa po yung hipon niya. Tapos kumakagat din po yung papaya. Kaya, may seafood tayo ngayon at meron tayong gulay. At syempre, mas masarap po ito. Opo. Alam niyo po ba mga ka-business, mas masarap po yung gawang yung lutong bahay. Homemade na tawag doon. Yes. Opo. Kasi bukod po sa nakakatipid po ay masarap pa po yung gawa po. Alam mo yung lasa. Yung pagbenta kasi, pagka bumili sa labas, syempre, expect natin na hindi yung expect natin na lasa ay mabibili natin. Opo. Kasi hindi hindi tayo pare-parehas ng panlasa. Kumbaga yung nagluto doon, hindi ka parehas ng panlasa ko. Opo. Ako naman, hindi ka parehas ng panlasa nila. So, ganun lang. Kaya po mga ka-business, masarap po talaga pag homemade. Yun po, kain-kain po. Kain po. Sino po palang nakaka-relate nung 90s po mga ka-business na pag may ganitong ulam, masaya na po tayo, di ba mga ka-business? Diba ngayon, siyempre. Sa hirap ng buhay ngayon eh. Hindi, ang ibig sabihin ba, yung mga batang 90s, 80s. Yung mga millennial kasi, iba na ang tawag dyan. Oo nga. Di ba nga, ang mga taga-probinsya or 90s, tawag dito, okoy. Ngayon, pakita mo to sa bata, lalo na pag millennial, patis. Di ba po? Higo po tayo ng sabaw. O di ba po, eto pong ulam namin na to, yung pork pinapaitan po ay 2 days na. 2 days. Ganun po kami ni Lito. Opo. Baka po kasi alam nyo minsan, araw-araw po kasi yung vlog ko na puro luto. Araw-araw din ako nagluluto. Hindi po. Kumbaga yung mga vlog po na yan ay, yung iba ay naipon ko. Kaya, everyday meron po akong vlog. Opo. So, ganun po. Kain po tayo, kain. Pwede na nga pong hindi magkanin pag ito yung kasi may papaya naman na to. Pero magkanin po akong konti, syempre. So, masarap yan sa kanin. Kayo po mga business, kain po tayo.
O diba po, ang dami na natin kasi basta marunong ka lang maghanap ng murang meron pa naman, pero mahirap lang maghanap. Sarap. Kain po tayo. So yun mga ka-business, siguro hanggang dito na lang po yung vlog namin. Enjoyin lang po namin to. Apo. Pinakita ko lang po yung una impression namin syempre. Gusto ko pong ma-share sa inyo. At syempre gusto ko pong maipakita kung paano kami kumain ni Lito, paano kami mag-away ng kanin. Char! Joke lang po yun. So hanggang dito na lang po. Sana po supportahan nyo po ulit yung mga susunod naming vlogs. Apo. At pasuyo po, makikishare po, naglalambing na po ako sa inyo. Parang awan nyo na po. Pa-share at saka pa-like po, syempre. Apo. At baka meron pa pong hindi mga nakasubscribe, pa-subscribe po, syempre. Yes po. At yun, maraming salamat po sa lahat. Ingat po kayo lagi and God bless you all po. Ingat po, bye! Kain po.